hinigpitan ang security sa birthday ni Duterte. Mga kabunyog, 81st birthday ni Duterte, March 28. Ito yung ikalawang taon ni Duterte na nagdiwang siya ng kanyang birthday sa kulungan sa ICC. Ang una ay noong March 28, 2025. Matatandaan natin na si Duterte ay inaresto dahil sa kasong crimes against humanity March 11. Tapos nakarating yata siya ng dahig sa the Netherlands March 12. Kaya inabot siya nung unang birthday niya doon sa ICC March 28, 2025. Yan yung una na ano niya. Nung unang birthday niya na doon niya na pinagdiwang sa loob ng kulungan sa ICC. Ngayon, March 28, 2026, ito yung pangalawa. Ngayon, bakit na medyo heightened yung security ng PNP sa buong bansa? Hindi naman dahil magkakaroon na ng people power o magkakaroon na ng kudeta o kaya withdrawal of military support. Matagal na yan na gustong mangyari ng mga DDS. Matagal na nila yung panawagan na matanggal na ang gobyerno ni PBBM, ipalit na si Sara. Matagal na yan. Lagi na silang nananawagan ng people power, kudeta, withdrawal of military support. Kaya lang wala naman hindi naman nagmamaterialize. Kasi wala na talaga silang suporta. Hindi naman nila kayang mag-mobilize ng milyon katao. Mayroon bang namomobilize ang Duterte na milyon katao? Kahit pa sinasabi nilang marami silang supporters, pero pagdating na sa nananawagan ng mobilizations, wala naman marami ng pangyayari sa kampo ng Duterte na inuudyukan nila yung kanilang mga supporters na mag-rally na, lumabas na ng mga bahay. Halimbawa, nung inaresto si Kibuloy, nanguna noon yung mga tagasunod ni Kibuloy, KOJC. Tapos pinapanawagan nila sa mga DDS, labas na kayo. Suportahan si Kibuloy. Wala naman. Tapos nung si Sara Duterte, dinidinig sa kamera, yung mga isa-isang hinihimatay, isa-isang nagkakasakit yung mga tao ni Sara dahil ginigisa sila dun sa paglustay nila ng pundo ng bayan. Dinadala pa isa-isa doon sa veterans. Nananawagan na naman sila ng mga tao nila. Suportahan daw si Sara, yung mga tao ni Sara dahil inaapi daw doon sa kamera. Wala rin. Nang inaresto si Duterte mismo, noong March 11, nananawagan sila noon. Alam naman nila, dadalhin na sa dahig. Nanawagan na naman sila ng rally. Wala naman. Iilan din lang. Tapos nung nadala na si Duterte sa ICC, nanawagan na naman sila ng ilang araw na rallies doon sa Liwasan. Wala rin. Kaya kumbaga, matagal na nila yan sinasabi na kailangan ng people power. Kung hindi man daw people power, kudeta. Kung hindi naman daw kudeta, basta mag-withdraw na lang ng military support. Ang mga officials ng AFP at PNP, wala. So ngayon, bakit naka-heightened alert ngayon? Ay siyempre, kahit naman kasi walang ganong kapasidad ang Duterte na mag-mobilize ng napakaraming tao, pwede rin silang mag-create ng mga kaguluhan. Tulad nung September 21, yung September 21, yung mga kaguluhan ng September 21, 2025, yung mga rally doon yung naging magulong rallies doon sa Liwasan, sa Makati. Maliit na mga grupo yon pero nagkagulo. Yan yung pinipigilan na wag nang mangyari uli ng PNP. Kaya naka-heightened alert. Pero hindi naman ibig sabihin niya na parang ngayong araw may yung magkakaroon na ng people power, wala yan. Actually, dapat sana ngayon dahil birthday ni Duterte, kung mayroon silang pwersa, dapat magkita sila ng pwersa ngayon. Kumbaga dapat yung rally doon sa Luneta, mga milyon. Ito yung supporters ng Duterte. Dapat sa iba't ibang syudad ng Pilipinas, may pro-Duterte rally. Sa totoo lang, ganun sana yung gusto nilang mangyari dyan. Kasi para ipakita talagang may pwersa sila. Talagang
kumbaga kapag ganyan, pinakita nilang may 1 million na nagrarally doon sa nagtitipon-tipon sa Luneta, dahil sineselebrate ang birthday ni Duterte, parang show of force. Yun ang gusto nilang mangyari sana ngayon. Kasi birthday ni Duterte, di dapat show of force. Ang problema, ano naman ang iso-show mo na force? Wala nga eh. Kaya, ang PNP naman, nakaano lang, naka-alerto lang, in case lang may mangyaring mga isolated na kaguluhan. Pero sa totoo lang, wala na yan. Wala yan. Kaya nga ang inaasahan na lang nila, election sa 2028 eh. Oh. Kasi yung mga formula nila na people power, wala naman. Withdrawal of military support, wala rin. Kudeta, wala rin. Civilian military junta, wala rin. So ang ano na lang talaga nila, ang inaasahan nila, ma-elect si Sara sa 2028. O yun na lang. Kaya nga desperado sila na mapigilan si Sarang wag ma-impeach eh. Matanggal sa pwesto eh. Kasi yan na lang yung kanilang pag-asa. Oh. Pero ngayong araw, birthday ni Duterte, isi-celebrate nila yan ng mga pro-Duterte. Sigurado doon sa ICC may magrarally doon sa Daig. Sa Pilipinas, magpipresko na naman sila Topacio. Magla-live na naman yung mga yung mga vloggers nila. Oh, ano yan? Sila Guanzon, mag-iingay na naman, gagamitin yung Iseminay. Ganyan lang. Ganyan na lang yung magagawa nila. Ganyan na lang. Magre-release ng statement si Sara, isi-share ng kanilang mga vloggers at trolls, o ganyan na lang. Siguro may rallying maliit doon sa Manila, motorcade, nila Mike Defensor, ganyan na lang yan. Kaya lang bakit pa rin mahigpit ang security? Ay ano lang yon. Paghahanda lang in any eventuality kung ano mang mangyari, malay mo. Ano na naman ang pinaplano nitong mga DDS na to. Oh. Pero sa totoo lang, itong pangalawang birthday ni Duterte sa ICC, gusto sana nito, makamobilize sila ng napakaraming tao, tapos ma-express talaga nila yung galit nila sa gobyerno dahil dinala yung Tatay Digong nila doon sa ICC. Kaya lang, hindi nga nila magawa eh. Kasi wala na silang tao. Wala nang show of force na maipapakita na magagawa. Kaya ano na lang yan, mga press statement ni Sara, motorcade nila Defensor sa Manila, magrarally si Eric Celes doon sa may Robinsons, magpipress con sa Davao sila Baste at ang mga PDP, magpipress con sa PDP headquarters sila Topacio, yan na lang yan. Tapos iingay naman ngayon ng mga DDS na vloggers at trolls, yan na yung magagawa. Pero ang PNP naman nakaabang lang, kaya yan ang mangyayari sa birthday ni Duterte. Sigurado yan, ganyan yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog